kayo mga uniform personnel, kapag hindi kayo pumanig sa mga taxpayer, sisingilin talaga kayo ng taong bayan balang araw. May the AFP of the Philippines protect the country and million of the Filipino against massive corruptions, abuse of power, bending the law and using their own opinions, creating division and disunity. Ginagamit lang ang AFP mag-man in uniform. Gumagising na kayo sa delikado ng Pilipinas, ang taong bayan, and God save the Philippines. Ganyan naman ang strategy nila. Pagpabagsak na heist once a traitor, always a traitor. Paghudas-hudas yan hanggang huli. Tapos ang style nilang magbait-baitan kuno pero gumagawa ng kababagsak ng Duterte sa likod. Ganyan din ginagawa nila bago nila na-send si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa The Hague. Bait-baitan ba? Dapat mag-people power na ng pinakamarami at tuluyan ng paalisin si Marcos Jr., Remulla Romualdez at si Kiko Pangilinan. Malaki din ang kinuhang pera sa bayan, puro magna sila. Nadinig ko or nadinig na ba ng mga sundalo at mga pulis ang sinabi ni Governor Chavit Singson? Ang taong bayan ay protektahan ninyo at hindi ang presidente na magnanakaw at adik, pati ang mga kamag-anak nila na magnanakaw. End quote. Bigyan natin ng reaction, opinion, ito post ni Dr. Lorraine Badoy. Magkasunod na post ito. Sabi niya sa nauna na my sources at BGMP, Bureau of Jail Management and Penology, tells me that ex-Senator Trillanes and Leila de Lima were frequent visitors of Ramil Madriaga. Yung Ramil Madriaga, yun ang bagong lumabas na di umano member ng PSG nagtrabaho under kay PRRD nung una, then later on napunta siya kay Vice President Mayor Inday Sara Duterte pa pala noon, 2018. So ito ngayon, pasabog mga sources ni Dr. Lorraine Badoy sa BGMP, nasabi nila palaging binibisita ni Trillanes at Leila de Lima itong si Ramel habang nakakulong sa BGMP. Ito, basahin natin para mas makilala natin sino si Ramil Madriaga. Ito, sa mga sources ni Dr. Badoy, who is this man, Ramil Madriaga, who claims he was BP Sara's bagman? Ramil Madriaga is the leader of the kidnap or ransom group that bears his name. They are notorious kidnapping group known for their brutality. In July 12, 2024, they were arrested by virtue of a warrant of arrest. During the arrest, 2 Chinese kidnap victims were rescued. Attorney Harry Roque was the legal counsel of the victims. This played a crucial role in the hasty arrest of the notorious gang members. They, meaning sina Ramel Madriaga at mga kasamaan, they were then brought to BGMP MMD Annex 2 in Camp Bagong Diwa, Taguig City, where they are detained up to the present moment. So, nakapreso itong si Ramil Madriaga na nagsasabi bagman daw siya ni BP Sara. Ramil Madriaga is the jail supremo or mayores, and this rank was invested on him by then Warden Jose Marie Sabiñano in exchange for money that went straight to the warden's pocket. Some went to the improvement of jail facilities, such as donations for bakery equipment and a wellness spa inside the prison's facility. All this with the blessings of Warden Sabiñano. Madriaga is allowed privileges like use of smartphones that is connected to the jail officials' Wi-Fi routers in direct violation of prison rules. Here's the interesting part. A few months into detention, Trillanes visited Annex 2 jail and he would visit Madriaga on many occasions. Those meetings were facilitated by Warden Sabiñano, who would even allow closed-door and monitored meetings of Trillanes with Ramil Madriaga. These meetings were held inside the warden's office itself. Another frequent visitor is Leila de Lima. Connect the dots. Same old story. Parang yung Picoy story nung I think 2019 natin ito, nung pinalabas nila yung video ni Picoy na nung una gusto nilang sirain ang mga Duterte. Kailang later on nag-retract si Picoy. Sinabi niya na
fabricated lahat ang kwento niya at ang nag-fabricate si ex-senator Trillanes. So, bahala na kayo, mag-connect the dots kung papaano nyo mabuo yung kwento na ito, script para sinusubukan nilang sirain, kung kaya nilang sirain ang credibility ni VP Sara. Una, ang aligasyon nitong si Madriaga is siya yung taga-kolekta ng bilyones na pundo ng Pogo para pangangampanya ni VP Sara. Depensa naman ni Atty. Rowena Guanzon, ang bilis niyang dumupinsa eh. Sabi niya, ang alam kong nangangailangan ng malaking punto sa eleksyon ay yung mga alanganin sa mga surveys, hindi yung mga nangunguna. So, ipinakita ni Atty. Guanzon yung mga surveys before May 2022 election na talagang nangunguna si VP Sara, either as nung una pagka-presidente, then later on mas lalong nangunguna as vice-presidente. So, common sense. Bakit kung ikaw yung nangunguna, bakit ka pa mangulimbat ng bilyones sa Pogo para lang sa iyong kampanya? Ang nangangailangan yan yung mga talunan. Kaya it does not make sense yung kwento na ito na but anyway, kung paniwalaan ng iba, di bahala sila. Basta ko, malayong gagawin yan ni VP Sara. Ito pa, yung sinasabi niya, member daw siya ng Presidential Security Group. Paano yung maging PSG member na may sakit ng epilepsy at high blood? Ano pa? Tapos, 2016 daw lang niya nakilala si Mayor Presidente Duterte na noon. Si Tatay Digong, mautak yan. First time mong makilala ang tao, tapos pagkatiwalaan mo kagad ng mga ganyang klaseng operasyon, imposibleng gawin ni Tatay Digong yun. Kung gagawin man niya yung mangolekta ng kwarta sa Pogo, doon sa kakilala niya na. Bago lang niya nakilala 2016. Tapos, yun daw, nung 2018, pinakilala ni PRRD itong si Ramel Madriaga kay VP Sara nung 2018 lang. Bago lang kakilala ni VP Sara, tapos pagkatiwalaan kagad para maging bagman. Ang babaw ng kanilang mga script. Kaya bahala na kung sinong maniwala sa kanila. Natin ang reaction, opinion, itong post ni Teo Moreno. Isinare niya ang pahayag ni ex-senator Trillanes, then nagbigay siya ng reaction. Ito ang pahayag ng dating senador. Ang pagkakaalam ko po, may magpa-file ng plunder case sa ombudsman laban kay Sara Duterte this week. Sinabi niya yan December 9, kahapon. So, ang comment ni Teo Moreno, sabi niya, as expected, this is exactly what I've been warning you about. The plan is for the ombudsman to convict, close and open parenthesis, convict, VP Sara Duterte as per Chika, despite the weakness of the case, just so that heading into the 2028 elections, their narrative will be convicted plunderer Sara Duterte tops presidential survey. From there, every demolition tactic will revolve around branding her as convicted plunderer. Nahirapan kasi sila sa impeachment, so binabawi nila sa ombudsman. Okay, so tingnan natin people who reacted. 3,000 people nag-react. 1,500 ang tumatawa, 746 ang galit. Galit sa pahayag ni Trillanes, and may nag-like na 639. Maybe to nagustuhan nila ang paliwanag ni Teo Moreno. Comments, basa tayo sa mga comments. Eve Lazida, the more you try to destroy her, the more we love VP Sara. Correct. Kaya pabayaan lang natin. When your enemy is committing mistakes, do not stop him or her. Pabayaan lang. Yan. Rex Bertudes. Ombudsman cannot prosecute, convict, but can investigate and refer the evidence to Congress for impeachment complaint, which for sure the incumbent will happily oblige. Tama ito. Yung inamin na mismo ni Ombudsman Rimulya na wala siyang kapangyarihan over the Vice President. Dahil nakalagay sa Ombudsman law na ang mga exempted na government officials sa kapangyarihan ng ombudsman ay ang mga impeachable officials, katulad
katulad ng Vice President. So, kung magsasampa ng kaso, plunder, ganun lang. Imbestigahan. Ang pwede lang niyang magawa ay i-refer sa Congress para ang Congress silang mag-prosecute through impeachment proceedings. I don't know correct me if I'm wrong, kung mayroon bang kapangyarihan ang ombudsman na example, yung plunder. Pag nakita na may probable cause, baka pwede niyang isampa sa Sandigan Bayan yung kaso na plunder. Pwede rin ganun. Kaya nga, kahit agree ako dito sa opinion ni Teo Moreno, opinion ko lang din ito, na pagdating sa reklamo sa ombudsman, inimbestigan ko na mamaya, meron na, ito na, mga ebidensya. Papasa niya sa Kongreso for impeachment, pwede rin niyang isampa ang kaso sa Sandigan Bayan, plunder graft in corruption, gano'n. Kaya lang, yun na ang sasakyan na nila. Yun na yung media blitz, paninira na plunderer, sampa ng kaso sa ombudsman, VP Sara, sige, birahe. I don't know kung meron pa silang magaling na political strategies itong kampo na ito. Kasi hindi sila natututo nung simula, yung paninira nila, naibaba nila talaga ang ratings ni VP Sara. But right now, wala na tumalbog na lahat. Unti-unti na nang nare-realize ng taong bayan na politically motivated lahat itong ginagawa nila. Kaya ngayon, wala na. Sa lahat ng surveys, pinakamataas si VP Sara. Except, of course, sa Okta Research at saka, Tangerine. Yung mga matitino, sa aking pananaw, matitino, 4, WR Numero, Pulse Asia, SWS, at Publicos Asia. Hindi nila maluloko ang mga ito. Kaya lumalabas yung katotohanan. Nangunguna palagi si VP Inday Sara. Kaya, pabayaan na lang natin sila. At, ang pinaghahandaan ngayon ni VP Sara, yung ombudsman. Pabayaan natin yan, yung galaw ng ombudsman. Limited ang magagawa ng ombudsman. Ang challenge kay VP Sara is itong impeachment na sigurado isasampa nila ngayong February of 2026 at sigurado sa tingin ko makakakuha ng enough votes sa Kamara para may akyat sa Senado at ang Senado yon atat na sila doon yung mga alam nyo na yung may mag-tandem dyan na Senador talagang gusto nila talagang pabagsakin ng mga Duterte but don't worry dahil hindi nila kaya si VP Sara. I tell you. Kaya relax lang po tayo mga ka-DDS. Ang ipagdasal natin ay ang kaligtasan, yung physical security ni VP Sara dahil sana naman walang mangyaring masama sa kanya. Sana buhay na buhay siya sa 2028, tatakbong pagka-presidente at babalik ang isang Duterte sa Malacanang. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post article published by Abante. Pahayag ni Senator Ping Lacson laban sa isang Supreme Court Justice. Title, Ping Lacson kinontra ang Supreme Court Justice sa unprogrammed budget. Nanindigan si Senate President Pro Tempore, Panfilo Lacson, na konstitusyonal at mahalaga ang unprogrammed appropriations sa Special Purpose Fund ng pambansang budget basta't mahigpit itong sumusunod sa mga safeguard o tatlong special provision sa ilalim ng General Appropriations Act. Reaksyon ito ni Lacson sa sinabi ni Supreme Court Justice Ramon Paul Hernando na ang pagsasama ng unprogrammed appropriation sa GAA ay unconstitutional at repugnant. So, ito ang saktong pahayag ni Senator Lacson. With all due respect to Justice Hernando, unprogrammed appropriations under the Special Purpose Fund is necessary to augment certain items under the regular budget as long as the same strictly complies with the three special provisions under the GAA, namely A. There is an excess non-tax revenue collection. B. There is an accompanying or new revenue measure. And C. Approved loans. Yan ang payag ni Lacson.
Further, sabi niya, only the President may approve such augmentation due to some justifiable reasons in order to fully implement specific programs, activities, and projects clearly identified therein. Bilang mahigpit na tagabantay ng kaban ng bayan, binigyan din ni Lacson na naging controversial and legally infirm ang program appropriation sa 2024 GAA dahil sa dalawang provisions na isiningit sa Bicameral Conference Committee. Kabilang dito ay ang mga government-owned and controlled corporations tulad ng PhilHealth Corporation at mga foreign-assisted projects. Okay, so usaping 2024 budget ito ang ano. Kasi ang mga Korte Maestrado ng Korte Suprema, doon sa desisyon nila sa PhilHealth na ibalik ang 60 billion na pundo kinuha ng national government, marami sa kanila ang nagbigay ng mga kangkaring opinion. So ito na ang isa sa mga kangkaring opinion ni Justice Paul Hernando na hindi pwede yung magsingit-singit ka pa dyan ng maglagay pa ng unprogrammed fund. Unconstitutional yan. Yan ang kinontra ni Senator Lacson. Ano ba? Si Senior Associate Justice Marvin Lunen, sabi niya, ang buong 2024 GAA ay unconstitutional dahil sa ginawa ng Pangulo na nagbigay ng Certificate of Urgency sa budget na wala namang basihan. So ang tanong, sino ba ang mas marunong sa constitutionality ng isang batas? Kasi yung GAA, batas yun. Ang isang senador na hindi naman abogado o ang isang maestrado sa Korte Suprema? Di ba? So, with all due respect to Senator Lacson, talagang mas paniwalaan ko ang Korte Suprema na maestrado na nagsabing unconstitutional. Hindi pwede yan. Wala na lang unprogram fund yan. Pagtuloy itong na-monitor ko itong 2026 national budget. Ang mga minority congressmen and minority senators gusto nilang matanggal ang mga unprogrammed funds. Kasi nga, unprogrammed, walang pundo. Kaya tayo nagkaluko-luko itong flood control projects dahil yung 23, 24, 25, daming sinisingit yan. Wala namang klarong pundo. Approve ng presidente, walang pundo. Ang ginawa, yan. Nasilip ang PhilHealth. Uy, may 89.9 billion dyan. Kunin. Nasilip ang Philippine Deposit Insurance Corporation. Laking pera ninyo dyan. Kunin namin yan, 107 billion. Ganon din, GSIS, SSS, kuha ng kuha para punduhan ang mga unprogrammed budget, unprogrammed fund. Kaya, nagkaroon ng anomalya sa flood control. Kung gusto natin, opinion ko lang ito, kung gusto natin ng malinis na budget, wala ng sources of corruption, dapat lang mawala ang mga unprogrammed fund na yan. Puros program na lang. Yun ang tingin ko. Sabi ni Lacson, pwede daw. Kung, mayroon pa siyang kung, yung may, may 3 provisions na, kung susundin ang 3 provision, pwede. Itong administrasyon na ito, hindi nga marunong sumunod eh. Bendelo palagi. Mas mabuti, huwag na lang. Siguro, kung may matino tayong presidente na handang sumunod sa nakalagay sa batas, baka pwede. Right now, itong administrasyong ito, I'm sorry opinion ko lang ito, mahilig sa bendelo.